Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Inanunsyo ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority na magkakaroon ng serye ng temporary road closures sa bahagi ng EDSA North Avenue. Ilan sa mga ito ay sisimulan na sa susunod na linggo at ang iba ay tatagal ng 3 buwan. Kabilang sa mga lugar na may temporary road closures ay sa North EDSA, maging sa bahagi ng West Avenue sa EDSA. Samantala magkakaroon naman ng partial lane closures para sa installation at dismantling ng tower supports. Ito'y sa bahagi naman ng EDSA North Avenue, northbound at southbound ng tig 2 lanes at isasara mula Pebrero a 15. Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbabago ng rules of impeachment. Kasunod ng pagbasura ng Korte Suprema sa apela ng Kamara kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Palas sa press officer Undersecretary Claire Castro na ang mahalaga ay mapanagot ang mga dapat managot. Matatandaan nga sinabi ni Batangas Representative Jervil Luistro na kailangan nilang baguhin ang rules of impeachment kasunod ng desisyon ng Korte Suprema. Aniya, ito ay para tumugma sa mga requisitos na naaayon sa SC. Trabaho po yan ng Kongreso, hindi po makikialam ang Pangulo. Hindi po ito patungkol sa paglilinis sa isang issue ng nasabing subject matter sa nasabing desisyon. So kung may pananagutan, sabi nga po ng Pangulo, kung dapat managot, dapat managot. Inaasahang mas bibilis pa ang pag-angat ng edukasyon sa bansa sa gabay ng EDCOM 2. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Target ng administrasyon na palawigin pa ang mga programa ng edukasyon, kumuha ng mas maraming guro at bigyan ng scholarship ang maraming Pilipino. Alamin natin ang buong detalye sa ulat ni Christian Bascones. Christian. Ako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpapatuloy at palalakasin pa ang mga reforma sa sektor ng edukasyon ng bansa. Ito ay matapos ang formal na pagsusumite ng panghuling ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na ginanap sa Malacanang. Ayon pa sa Pangulo, mula pa noong simula nakikipag-ugnayan na ang kanyang administrasyon sa EDCOM 2 upang magtugma ang mga programa ng gobyerno sa mga rekomendasyon para sa edukasyon. Kasabay nito, formal na inilunsad ni Pangulong Marcos ang National Education and the Workforce Development Plan o NATPLAN 2026 to 2035 na magsisilbing gabay sa mga susunod na hakbang sa reforma ng edukasyon. Binigyang diin ng Pangulo na nakatutok ang pamahalaan sa paghabol sa mga naiwang aralin ng mga mag-aaral dahil bunsod ng pandemya. Gayon din sa mga hamon na dulot ng pagbabago ng klima. Kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagbabago sa basic education curriculum upang mas tumugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral, mas tumuon sa kasanayan at bawasan ang sobrang aralin o extracurricular loads upang makatulong sa mga guro. Pinunan ng pamahalaan ng mga bakanteng posisyon sa mga paaralan at pinalawak pa ang sistema ng pag-angat sa propesyon ng mga guro. Nagkaloob din ang pamahalaan ng mga computers, pinalawak ang internet connectivity at pinalakas ang suporta sa mga paaralan sa buong bansa. With these initiatives, we will continue building on the progress that we have made and strengthening our efforts so that all Filipino learners receive the quality education that they deserve and that they rightly expect. Mga kababayan, ito na talaga ang ating turning point. Panahon ng reforma upang masigurong walang Pilipinong maiiwanan sa bagong Pilipinas. Ayon pa sa Pangulo, pinakamalaki sa kaysaysayan ng pondo para sa edukasyon sa pambansang budget ngayong taon na umabot sa 1.345 trillion pesos sa katumbas ng 4.36% ng kabuuang lokal na produksyon ng bansa. Dahil dito, na makakapagdagdag ang pamahalaan ng mas marami pang guro, maisasagawa ang learning recovery sa pagbasa, matematika at agham, mapapalawak ang feeding program sa mga paaralan at makapagpapatayo ng mga mas marami pang silid-aralan. Pinalalakas din ng yakap caravans ng DepEd at PhilHealth para sa
paghatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga mag-aaral at kawani ng paaralan. Maglalaan din ng pamahalaan ng mahigit 182 million pesos sa 2026 para sa mga scholarship na sa master's degree, kabilang ang guidance counseling at psychology, at palalawakin pa ang access sa technical vocational education. Mensahe ng Pangulo, tuloy-tuloy ang pagpapaganda ng sistemang pang-edukasyon para sa mag-aaral ng Pilipinas. Iyan muna ang ulat mula sa palasyo. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Christian Bascones. Sa mga gustong maging instant milyonaryo, asahang tataas pa ang minimum jackpot prize sa pagtataya sa loto simula yan Pebrero 1. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, itinakda ang jackpot prize sa Lotto 642 sa 10 million pesos, ang Mega Lotto 645 sa 15 million pesos at sa Super Lotto 649 ay 25 million pesos. Maging ang jackpot prize sa Grand Lotto 655 ay tataas sa minimum na 45 million pesos at sa Ultra Lotto 658 ay 75 million pesos. Kasabay nito, itataas sa 25 pesos ang minimum na taya sa loto. At yan ang mga balita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.